Alright, good morning po ulit sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ayan mga kababayan sa ating screen. O si Sian Gasa. Itong pambansang Marites. Mga kababayan. O ito, sabi niya, eto raw hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay kumpirmado na. O. Kung ayaw niyo maniwala kay OG Diaz, ayaw niyo maniwala kay Nanay Christy Permin, kung ayaw niyo maniwala sa kanila, dito kaya kay Sian Gasa, maniniwala kaya kayo? Kasi siya mismo, mga kababayan, Sian Gasa mismo nagsabi na kumpirmadong hiwalay na itong si Catherine Bernardo at itong si Daniel Padilla. Ito mga kababayan yung post ni Sian Gasa dyan sa X, dyan po sa sa dating Twitter. Itong post niya na napakaraming fans ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang naghintay, no? At napuyat sa revelasyon ng social media personality at businessman na si Sian Gasa. Hinihintay nila yung post at ito na nga mga kababayan, ito na yung hinihintay nilang post ni Sian Gasa. Sabi niya sa X, sa Twitter, hiwalay na. Hiwalay na ang Katniel. Confirmed. Good night, sleep well. Ganun lang kasimple yung post ni Sian Gasa. Hiwalay na yung Katniel. Ito ay kumpirmado. Good night, sleep well. O sabi pa ni Sian Gasa, waiting sa official statement na kunwari sila pa at baka nagbago yung isip nila na wag magsalita kasi ayaw nilang magsinungaling sa mga fans nila. O sinabi ni Sian na batid na ng publiko ang dahilan kung bakit hindi nagsasalita sina Catherine at Daniel sa issue. Kung ikaw ay isang tao na nasa tamang hulog ang pag-iisip at hindi baliw sa kanilang love team, alam mong hiwalay na talaga sila mula sa punto na hindi sila naglabas ng official statement for the last 1 month para sa peace of mind ng mga fans. Gayunman naintindihan ni Sian kung bakit tahimik ang dalawang kampo. Wala na so paano? Magsinungaling pa kami at saktan pa silang lalo sa huli? O silence is the best option. At pagkatapos nung revelasyon ni Sian Gasa, imbis na makatulog etong mga fans, mas lalong napuyat. At kabi-kabila yung mga tanong. Totoo ba, confirmed na nahiwalay na ang Katniel? Bakit feeling ko broken hearted ako? No. Grabe itong mga Katniel fans, talagang affected masyado dito sa paghihiwalay ng dalawa. Ito pa, I feel so sad. #Katniel, feeling ko na broke up din ako, sakit sa puso. Exam namin ngayon pero iniisip ko kung totoo bang break na ang Katniel. Nako, delikado. Delikado itong mag-exam na to, baka bumagsak to. Biruin ninyo, mag-exam ka, hindi ka makapag-isip, hindi ka makakonsentrate. Dahil nga yung idol mo, iniisip mo kung talagang hiwalay na. Nako, delikado. Delikado yan ganyan. Dapat lugar nyo naman. Sobra naman kayo. Pati ba naman yung problema ng dalawa? Masyado nyong siseryosohin at pati ba naman yung sarili nyong buhay maapektuhan. Exam muna. Mag-aral muna, mag-exam muna pagpasado na saka ka mag-iiyak. Pero yung unahin mo tong mga to, unang-una. Hindi nga kayo pinapansin hinahayaan lang kayo nananahimik na lang Imbis na sabihin yung totoo, nananahimik na lang. Sabi naman ni Sian Gasa, para din naman sa inyo yan. Pero dapat, tanggapin nyo. Kasi iba sa inyo hindi matanggap. Sabi pa ng isa, I grew up with Katniel. Overthink malala ako these days. I still hold on to the hope that the rumors aren't true. So yun yung mga ilan sa komento ng mga Katniel fans. Kasi alam niyo mga kababayan, dapat kasi tanggapin nyo na yung katotohanan. Huwag nyo nang hintayin na magsalita pa yung dalawa kasi ayaw na nga nila magsalita. Ba't ba pinipilit ninyo? Wala na. Silence means yes. Yun lang yun.
Kasi kung hindi sila hiwalay, di sana pinabulaanan nila yan, nagsalita na sila, magkasama sila, sweet sila, at sinabi, nako, hindi po totoong break kami, ito nga po, oh, saya-saya namin. Pero yung hindi na nga sila nakikita magkasama, lagi sila magkahiwalay. Yung isa nga nabalita, nasa Hong Kong si Daniel Padilla daw nasa Hong Kong. At may nabasa ako na si Andrea Villantes ay nandun din sa Hong Kong. Oh. Mapapaisip ka, anong ginagawa nila sa Hong Kong? Tapos si Catherine Bernardo hindi nila kasama, nandito lang. So, ang daming mga events na magkahiwalay sila, hindi sila magkasama. Tapos ito mga Katniel fans, umaasa pa rin. Kumbaga, niloloko na nila yung sarili nila Di ba? Tanggapin nyo na yung totoo. Kung totoong break na sila talagang ganoon, hindi sila itinakda para sa isa't isa. At kung talagang sila pa rin hanggang huli, magkakabalikan sila. Ito, ito, mukhang malabo ito. Sa ngayon, kasi sabi nga dun sa Christy per minute, ay usapang abogado na ang nangyayari at yung mga properties ata, yung mga pag-aari ay paghahatian na ng dalawa. Oh. So parang malabo ng magkabalikan. At ito namang si Carla Estrada na todo deny, todo tanggi. Bagamat huling-huli na pinapalabas pa na na sinungaling itong si Nanay Christy. Para lang hindi masabi na nakikialam siya dun sa problema ng kanyang anak. Di ba? Pero naintindihan naman natin si Carla Estrada, syempre anak niya yan. Kumaga ayaw niya na makadagdag, pero alam niya naman totoo. Dinanay niya lang para iwas rin issue na siya mismo ang nagkalat na hiwalay na itong si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo. Ganon talaga dapat tanggapin ng fans, give their freedom and privacy at never mandamay ng iba o kung sino man ang next relationship nila. Okay lang yan, basta cut din na lang. Basta, is you happy and you know it, clap your hands. Ano ba to? Ala na, nasisiraan na ng ulo tong mga Katniel fans. Sobra siguro nilang pag-iisip at hindi nila matanggap na hiwalay na yung kanilang mga iniidolo. Eto na, babaliw na. Sa isang dekada niyang pagsasama, kayang biyakin ng pansamantalang kaligayahan. Ika nga sa isang quote, every beginning has its end. Fallout, acceptance is the key. Ayan, mga kababayan. So, etong si Sian Gasa. Isa pa siya ngayon sa nagkumpirma na hiwalay na nga etong Katniel, etong si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. So mukhang vindicated si OG Diaz at maging si Nanay Christy Permin. At ito naman si Carla Estrada. Deny pa more. Talagang imbis na aminin mo na lang, palalabasin mo pa sinungaling ibang tao. Langya ka Carla Estrada. So ilang mga kababayan, wag nyo nang hintayin. Huwag nyo nang hintayin na magsalita yung dalawa dahil hindi na talaga sila magsasalita. Mas gusto nilang manahimik para at least tahimik na. Wala nang dagdag pa sa issue. Basta inaayos na nila yung mga legal na aksyon sa paghahati ng kanilang mga ari-arian at kung ano-ano pa. So hayaan na lang natin sila. Basta dun lang sa fans ng Katniel, magising na kayo sa katotohanan. Tanggapin nyo na. Kasi pag hindi nyo pa tinanggap, masisira ulo ninyo. Katulad ng isang nag-comment dito. So, yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.